Leia Rose. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Reyna ng Langit, magalak ka, Aleluya. Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Alleluia. Ay nabuhay na maguli na gaya ng kanyang sinabi, Aleluya. Ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia. Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria, Aleluya. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia. Manalangin tayo. O Diyos, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristong Panginoon namin, ay minarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas Tibadong. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan walang sawang purihin, ang puong nating mahabagin. Bayan isayaw ang damdamin, kandili niya'y ating awitin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong ang ginanap naming Pasko ng pagkabuhay ay maisaloob namin at maisakatuparan sa pagtataguyod mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ng 3 araw,
Inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magkatipon na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador, bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan. Nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Humigit kumulang sa 2 taon. Sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat na nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Tayo pong lahat. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Ang Panginoong Diyos ay matatagpuan sa banal na templo at doon naman sa mataas na langit naroon ang trono. At magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao. Walang maliligid anuman ang gawin ng lahat ng ito. Tugon. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Lahat ng mabuti, pati ang masama, ay sinisiyasat. Namumuhing lubos siya sa suwail na wala ng batas. Ang poon ay tapat, sa gawang mabuti siya'y nalulugod. At sa piling niya, mabubuhay silang kanya'y sumusunod. Tugon. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Tumayo ang lahat. Wikain mo po, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Yaong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, "Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo?" Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito sa Jesus, "Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito?" Sumagot si Jesus, "Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin." Umalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito, bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming tunay ang kanyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat.
Ngayon po ay Sabado ng ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, huling araw bago po ang pagdiriwang ng pagbaba ng Espiritu Santo, ang ipinangako ng Diyos na matapos na siya ay umakyat, ay bababa naman ang patnubay upang gabayan ang mga alagad sa kanila pong magiging mga misyon at responsibilidad habang sila po ay naririto sa sanlibutan. At sinabi rin naman ni Jesus na konting panahon na lang at sila rin ay magkikita-kita o magsasama-sama na muli. Muli sa atin pong mga natanggap na mga salita, sa buong linggong ito, atin pong balikan at nawa ay may maiwan sa atin mga isipan, may maiwan po sa atin na magagamit natin na mga kung sakali na kailangan natin may paghugutan ay ang mga salita ni Jesus. Hindi ko alam kung sa inyo ba na madalas na nagsisimba araw-araw, meron ba kayong mga naaalala mga salita ni Jesus? Sana po mayroon. Lalo na sa mga panahon at sitwasyon na medyo naguguluhan tayo sa buhay. Lalo minsan sa simbahan, mga ministries, organizations, kapag dumarating yung mga bagay na kailangan magdesisyon, ano ang mga paalala ni Jesus yan. Kaya tingnan po natin. Nung Lunes, ang sabi ni Kristo, parang ito po ay bahagi na kanya mga pamamaalam. No? Ang sabi ni Kristo, mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Meron kayong mga nararanasan. Meron kayong mga problema. Meron kayong mga pinagdaraanan. Pero hindi naman niya inalis yun at hindi yan aalisin. Pero ang sabi niya, lakasan ninyo ang inyong loob. Lakasan ang loob. So pinapauna na. Wala naman taong ipinanganak o nabuhay sa mundong ito na hindi nagkaroon ng problema. Mapabata man o pinakamatanda sa atin, mayroong problema. Pero ang kailangan, lakasan lagi ang loob. Dahil ito ang sabi niya, napagtagumpayan na niya yan. Naranasan na rin naman ni Jesus yan. So bakit kayo hihinto? Dahil lamang sa problema? Kaya nung Martes, ang sabi ni Jesus, yung kahalagahan na kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Nakukuha pa ba? Oh. Alerto. Kasi minsan, pag may problema na, pag nagkakaproblema tayo, para bang yung attitude natin, ano nangyari? Araw-araw tayo nagsisimba. Ano nangyari? Ba't biglang nagwala? Ba't biglang, di ba? Nakalimutan na naman. Sabi, kalma lang. Anong pinagdaraanan? Kalma lang. Tapos minsan, lagi naman nagsisimba pero laging lumalayo. Umaalis sa Diyos. Sinisisi ang Diyos. Ngayon, ang sabi ni Kristo, manatili kayo sa pag-ibig. Manatili kayo sa Diyos. Nung Miyerkules, karugtong po ng kanyang sinabing manatili sa aking pag-ibig, ipinarinig din niya yung kanyang dalangin. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. So iingatan pa rin at si Jesus pa rin ang mag-iingat sa atin. Hindi naman agad-agad nasusolve ang problema, pero masusolve yan kung magwawala ka? Masusolve yan kung dadaanin mo sa bisyo? Masusolve yan ng mga inaakala nating paraan? Hindi naman. Nung Huwebes, ang patuloy na kanyang panalangin
maging isa nawa silang lahat. Yan ang dasal niya, maging isa nawa sila. Dahil yung tendency nga, no, kapag nagkakaproblema, magkanya-kanya tayo. Magwatak-watak tayo. Kaya ang dasal ni Jesus, maging isa nawa. Magkaisa nawa. At sabi niya nung Biyernes kahapon, tandaan ninyo, nung mga panahon na tayo po ay bata pa, nagbibihis tayo kung anong gusto natin, lumalakad tayo sa kung saan natin gusto, pero ngayon, hindi na. Kung talagang nagiging malinaw sa atin ang pagsunod kay Kristo, ang kanyang panawagan sa atin, handa na tayong magsakripisyo. Kaya nga ang tanong niya, di ba, kahapon, iniibig mo ba ako ng higit dito? Kaya mo ba? Gusto mo ba? Kasi kung iibig ka, handa ka magsakripisyo, handa ka rin magpaubaya ng mga bagay na akala mong ikaliligaya mo. Well, kung ano yung ikaliligaya ng mahal mo, sige, ibibigay mo. So may kaakibat na handa kang magsakripisyo kung gusto mong magmahal. At hindi mo yan malalaman mo rin yung tunay na pagmamahal kapag ikaw ay nasasaktan na. Na kung nasasaktan na, mapapatuloy kang magmamahal, doon tayo sa tamang direksyon. Yan ngayon, ang paalala ni Jesus, sumunod ka sa akin. Sabi niya kay Pedro, sumunod ka sa akin. Dahil nung sabihin ni Jesus na kung iniibig mo ako, okay, alagaan mo ang mga tupa, pag-ingatan mo ang aking mga tupa. Kaya lang ngayon, tingnan natin, ano ba nangyayari kung bakit hindi tayo nakakasunod kay Jesus? Sinabi naman natin na iniibig natin si Jesus. Yan, siguro yung isang bagay na kasi sabi ni Jesus, ni Pedro, Panginoon, ano mangyayari sa kanya? Sa kanya. Kaya anong sabi niya? Anong pakialam mo sa kanya? Bakit di ka mag-focus sa iyo? Yung sa iyo. May pinapagawa ako sa iyo, yun ang gawin mo. O ano kung gusto ko siyang mabuhay? Hindi naman niya sinabing hindi mamamatay si Juan. Pero pinapaalala rin sa atin na kaya tayo hindi makausad, tingin tayo ng tingin sa kung ano ang ginagawa at hindi ginagawa ng iba. Nagkakaroon tayo ulit na minsan comparison, medyo feeling mo ikaw yung pagod na pagod, ikaw yung isip ng isip, ikaw yung kilos ng kilos. Baka yun kasi ang tawag sa iyo. Kaya lang, hindi nagiging maayos ang ating mga ginagawa kasi, sila, bakit sila? Hindi. Bakit yun? Bakit yan? Focus ka sa iyo. Kaya sa inyo, kahit sa inyong mga nanay, ano nangyayari? Kumpara kayo ng kumpara sa ibang bahay. Kumpara kayo ng kumpara. Bakit sila? Bakit yung anak niya? Bakit yung ano? Bakit di mo tutukan ng anak mo? Bakit hindi mo tutukan ng asawa mo? Bakit di mo tutukan ng trabaho mo? Di yung tingin ka ng tingin sa ginagawa ng iba at hindi nila ginagawa. Sabi niya noon, pag tinatanong kayo, gusto niyo na bang pumunta sa langit? Hindi, may mission pa po ako. O kaya nga, bakit hindi mo masimulan ng mission mo? O hindi mo matapos-tapos ang mission mo? Baka kasi tingin tayo ng tingin sa iba. Kapag ikinumpara mo talaga ang iyong sarili sa iba, minsan ang tendency, bababa ang pagtingin mo sa sarili mo. Mai-insecure ka lang. Pero kung titingnan mo kung ano yung sa iyo, kung anong binigay ng Diyos sa iyo, magiging maayos ang buhay mo. Amen? Sabay-sabay nating darasalin ngayon ang Oratio Imperata. Ama naming mapagmahal, na lumikha ng sangkalupaan at sanlibutan at ng mga kahangahangang kalikasan,
na dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nilikha. Mapagkumbaba kaming sumasamong, ipagkaloob mo na ipag-adya kami sa matinding init na bumabagabag sa mga tao ngayon. Umahad lang sa mga gawain at nagdudulot ng panganib sa buhay at hanap buhay. Umuhos nawa ang biyaya ng ulan upang tubigan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa. Mapigil ang mapipintong krisis sa tubig at kuryente, at patirin ang aming mga uhaw sa tubig araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang patuloy na pag-init ng panahon. Nang iyong bayan ay maging abala sa mabubungang gawain at ng mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral ng may kapanatagan at kaginhawahan. Diyos naming maawain at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha, at tubugin mo kami maging mapagmalasakin para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkakatiwalaang tagapangalaga ng iyong nilikha upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pang-aabuso at paglulustay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, imukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, ipinagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkalinga ng mahal na Birhen Maria. Dinggin mo ang mga panalangin ipinamimintuho namin sa Kanya para sa pagtataguyod niya sa amin, ang bayang labis niyang minamahal. Inihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, Ipanalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Umupo ang lahat. Panginoon, aming alay, itong alay at tinapay sa altar mo ilalagay. Tanggapin sa iyong kamay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa banal na paghahain ito, maihanda nawa ang aming kalooban ng pagdating ng Espiritu Santo na siyang ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapan na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog.
Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Mariano na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit
sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pahintulutan mo sa aming pagdalangin, kaming itinawid mo mula sa luma patungo sa bago, na dulot ng banal na salo-salo,
ay makapagbago nawa sa aming kalooban sa pagsisikap naming ang lumay talikdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Regina Caeli, letare, alleluia, quiaque meruisti, portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Rejoice and be glad, the Virgin Mary. Alleluia. For the Lord is truly risen. Alleluia. Let us pray. O God, who gave joy to the world through the resurrection of your Son, our Lord Jesus Christ, grant, we beseech you, that through the intercession of the Virgin Mary, his mother, we may obtain the joys of everlasting life. To the same Christ, our Lord, Amen. may the divine assistance remain with us always. Amen. Good morning po. Good morning, Father. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtiis ng mga hirap, nagbata ng pasakit, dahil sa Diyos na atas, o dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, si Jesus ay sinubaybayan, di lang isang inang tunay, kami sana'y magpapabayaan. O ina ng aming buhay, kami rin ay arin mong mga anak mong minamahal. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtiis ng mga hirap, nagbata ng pasakit, dahil sa Diyos sa atas, o dakila ka, Nuestra Señora de Soledad. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad.